Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ruben. 42 taong gulang. Pangalawa sa apat na magkakapatid. Nakatapos ako ng kursong automotive. Ngunit hindi ko nagamit ang aking kurso para mag-apply ng trabaho. Pero sa kabutihang palad, nagamit ko naman ang aking nalalaman sa pagkakalikot ng makina dahil nakapagtayo ako ng sarili kong talyer. Kahit nagsimula sa maliit at masikip na pwesto, ay lumago na rin naman unti-unti sa katagalan. Basta't manatili lang na maging tapat sa pagsiservisyo, ay siguradong babalik-balikan ka ng mga customer at magtitiwala sila sa iyo. Maliban sa maliit na talyer, ay meron din akong maliit na pwesto ng tindahan ng mga piyesa ng makina. Madalas, doon nga rin ako kumukuha ng mga ginagamit ko sa aking mga inaayos na sasakyan. Sa totoo lang po, Sir Carl, sikat na sikat dito sa amin ang mga channel na nagkikwento ng tungkol sa horror, lalo na sa mga kwentong aswang. Dahil marami nga sa amin rito ang may karanasan sa ganoong uri ng mga nilalang, kaya pamilyar kami sa mga nilalang na nababanggit sa kwento. Ang karanasang aking ibabahagi dito ay naganap rin dito sa lugar namin sa Negros. Tungkol po ito sa kakaibang uri ng mutya. Ang alam natin sa mga mutya ay madalas nagbibigay ng kapangyarihan at nagtataboy ng mga masasama. Pero iyong nakuha ko ay kakaiba yata, kabaliktaran na tila ba nagtatawag pa iyon ng mga kakaibang nilalang na noong una ay hindi ko nga alam na umiiral pa rin pala sa modernong panahon natin ngayon. Dito po kami ipinanganak ng mga kapatid ko at lumaki sa Bai City. At hanggang ngayon ay narito pa rin ako, nakatira kasama ang aking pamilya at 2 kong anak. Nasa 20 anyos lang ako noong maranasan ko ang kababalaghang aking ibabahagi. Itong aming bahay/talyer ay nirenovate lang talaga namin. Dati, yari lang ito sa kawayan at mga tabla. Wala pa noon ang talyer. Katamtaman lang ang laki ng bahay namin para sa maliit na lote. Sa ngayon kasi ay pinalagyan na namin ng extension sa may bandang likuran bilang kusina. Ewan ko ba kay Mama Sir Carl, meron kasi siyang pamahiin na dapat daw nakahiwalay ang banyo sa bahay. Hindi ko na rin naman naitanong kung bakit. Dati kasi, kahit ano pa ang aking nakikitang kakaiba o nararamdaman sa paligid ay hindi ko lang binibigyan ng pansin. Isang araw noon, habang nagbabanyo ako sa labas ng bahay, ay may narinig akong kumalabog na parang naitulak ng biglaan ang kahoy na gate ng aming bakuran. Gawa lang iyon sa pinagtagpi-tagping mga kahoy at kapirasong yero. Malakas ang kalabog na iyon. Kaya kahit nasa kalagitnaan pa lang ako ng aking session sa banyo, ay dali-dali na akong naghugas at lumabas. Kaagad kong pinuntahan ang pinagmumulan ng ingay. Umaga pa naman noon, pero nakaramdam na ako agad ng kaba na para bang may hindi magandang mangyayari. Noong makarating ako sa harapan ng bakuran ay nagulat ako dahil meron doong isang lalaki na nakabulagta sa lupa. Duguan ang lalaki at walang malay. Natakot ako noong una at hindi kaagad lumapit. Inikutan ko muna siya at pinakatitigang mabuti ang mukha kung kilala ko ba. Doon na ako lumaki sa lugar namin. Kaya kung mga taga doon lang din naman sa amin ay siguradong kilala ko lahat kahit pa sa mukha lang. Pero hindi ko talaga siya namumukhaan kung taga sa amin ba talaga. Nag-aalangan pa akong tulungan siya.
Kasi baka masamang tao iyon o mamamatay tao pala. Tatalikod na sana ako para pumasok sa bahay upang sabihin kay mama ang nakita ko. Nang biglang umungol ang lalaki na nakabulagta sa lupa. Humihingi siya ng tulong, pero pabulong lang ang kanyang pagkakasabi at nakapikit pa rin. Muli ko siyang tinitigan. Hindi ako sigurado kung nasa tamang wisyo na ba talaga siya. Siguro nagbabakasakali lang siya na may makarinig sa kanyang pagsasabi ng tulong. Pinag-isipan ko kung tutulungan ko ba siya o hindi. Kapag tinulungan ko siya, ay baka naman sabihin ng makakakita na ako ang nanakit roon. Tapos kapag hindi ko naman tinulungan at makita siya ng kung sino mang humahabol sa kanya, ay baka doon naman siya tugisin sa loob ng bakuran namin at pati kami ay madamay. Kaya naisip kong tulungan na lang siya at ipasok na muna sa sala. Tutal wala naman akong ibang nakikitang tao sa labas. Binuhat ko na nga ang lalaki mula sa likuran at hinila papasok sa bahay namin. Gulat na gulat naman si mama noong makita niyang may hila-hila akong lalaki. Ano raw ang ginagawa ko roon? Sabi ko naman na wala akong ginawa doon sa lalaki. Nakita ko lang iyon sa loob ng bakuran namin. Tinanong pa ako ni mama kung sino raw iyon. Sabi ko naman na hindi ko rin kilala at nakita ko nga lang na naroon na sa loob na nakabulagta. Mukhang may humahabol roon kaya ko tinulungan at ipinasok sa bahay. Kasi kung makikita iyon ng kung sino mang humahabol sa kanya sa loob ng bakuran namin, ay baka pati kami ay madamay pa. Nataranta naman si mama sa kanyang narinig. Isinara niya na agad ang pintuan sa may harapan ng bahay at inilatag ang kurtina ng mga bintana. Sabi ni mama, nalinisan namin agad ang sugat noong lalaki. Tapos pupunta siya sa barangay para i-report iyon sa kapitan. Iyon kasi ang usapan doon sa amin na kapag may kakaibang namataan o mga taong kahina-hinala ay ipagbigay alam agad sa barangay para ma-check ang background. Kumuha si mama ng mainit na tubig sa termos at towel. Nilinisan niya ang katawan noong lalaki, tapos binihisan ko na rin dahil may mga punit ang damit noon na parang hiwa o kalmot kasi naroon ang mga sugat niya. Natapos na lang kami sa paglilinis sa lalaking iyon ay wala pa rin siyang malay. Hinayaan pa namin siyang magpahinga. Pasado 12:00 na iyon noong magising. Tinanong ako agad noon kung nasaan daw siya. Sabi ko naman na nasa bahay namin at sinabi ko rin kung anong barangay. Sabi niya naman na sana raw ay hindi ko na siya tinulungan. Pagod na raw siya. Tinanong ko naman kung saan siya napapagod. Sa pakikipaglaban raw at sa kakatakbo para mailigtas ang kanyang sarili. Hindi malinaw sa akin ang ibig niyang sabihin, kaya tinanong ko siya kung sino ang kanyang tinatakbuhan. Sabi niya naman na baka hindi raw ako maniwala. Kaya sinabi kong nasa probinsya kami, kaya lahat ng kababalaghan ay posibleng totoo. Doon na siya nagsimulang magpaliwanag. Hinahabol raw siya ng iba't ibang mga elemento at nilalang ng dilim, pati na ng mga aswang. Sabi ko naman, wow ha, sa dami ng pwede mong maging kalaban, mga elemento at aswang pa talaga ang ginalit mo. Sumagot naman siya na wala naman raw siyang ginagawang masama. Nagsimula lang daw ang lahat noong may makuha siyang mutya ng kuliglig. Isang araw daw noon, ginabi na siya sa pag-uwi mula sa kanilang bukid. Pero may buwan naman noong mga panahong iyon, kaya maaaninag pa rin ang daan. Bago siya makarating sa kanilang bahay, ay may nakita siyang halaman na halos lampas bewang lang ang taas at maraming kuliglig ang naririnig niyang humuhuni doon. Kaya noong matapat siya, ay saglit siyang napahinto at napatingin roon.
Nang may isang kuliglig ang lumipad at lumapit sa kanya, nagkulay dilaw daw iyon na makintab. Kaya naman, iniunat niya ang kanyang braso para padapuin doon ang nasabing kuliglig. Dumapo iyon sa kamay niya at gumapang saglit, tapos nagliwanag ng kulay puti, saka natumba at hindi na gumalaw. Sa pagkakataong iyon ay alam niya na raw agad na may kakaiba sa kuliglig na iyon. Nakakailang hawak na siya noon at hindi pa rin talaga gumagalaw, kaya kinuha niya ang kanyang lighter sa bulsa para ilawan at makita ng malinaw. Laking gulat niya raw noong makitang isa na iyong puting bato. Kahugis pa rin naman ang kuliglig pero wala ng mga paa at pakpak. Basta paoblong na puting bato na lang. Inilagay niya raw iyon sa kanyang bulsa at pinagpatuloy na ang paglalakad papauwi. Kung alam niya lang daw ang sasapitin niya kapag nasa kanya na ang batong iyon, edi sana hindi niya na raw iniuwi pa sa bahay nila. Pagkarating niya raw sa bahay nila, ay kagaya ng pangkaraniwan niyang ginagawa, ay naghugas siya ng katawan sa banyo sa may likuran ng bahay. Noong makalabas siya, ay may nakita siyang hugis tao pero imahing itim na nakatayo sa unahan at may kalakihan din iyon. Itinuro pa raw siya noon, kaya dali-dali siyang tumakbo papasok ng kanilang bahay. Nagtataka pa raw ang kanyang asawa kung bakit siya namumutla at pinagpapawisan, galing lang naman siya sa banyo para maligo. Isinara niya na rin agad ang mga bintana at pintuan. Noong muling magtanong ang kanyang asawa kung ano ang nangyayari sa kanya, ay sinabi niyang hindi niya alam kung anong nangyayari, pero may nakikita siyang masamang elemento sa labas ng kanilang bahay. Natakot naman daw ang kanyang mag-ina, kaya nagmamadali na silang maghapunan habang iniiwasang mag-ingay. Kinabukasan raw noon ay tila pagod na pagod siya at wala siyang ganang magtrabaho dahil kulang siya sa tulog. Pakiramdam niya kasi ay buong gabing may nakatitig sa kanya, kaya nahihirapan siyang makatulog. Noong naroon na raw siya sa kanyang taniman, ay naisipan niyang matulog matapos makapananghalian, nang maramdaman niyang tila may sumasakal sa kanya. Pagkamulat niya ng mata ay isang itim na nilalang iyon. Hindi siya makasigaw pero nagawa niyang makapiglas. Kaya noong makawala ay mabilis siyang nagtatakbo papauwi. Kinagabihan naman daw noon ay iba't ibang boses naman ang kanilang naririnig sa labas ng kanilang bahay. May mga naglalakad din sa bubungan. Maging ang kanyang mag-ina ay natatakot na rin. Hindi na raw muna siya bumalik sa kanyang taniman kinabukasan. Isang linggo rin daw ang lumipas ng kanilang pagtitiis sa ganoong sitwasyon, hanggang sa maisipan niyang maghanap na ng albularyo sa bayan. Wala raw siyang kakilalang albularyo, hindi niya rin alam kung saan meron, kaya ang balak niya lang ay pupunta sa bayan at doon magtatanong-tanong. Habang pababa raw siya, ay doon niya nakasalubong ang isang lalaki. Malaki raw ang ngiti noon sa kanya, kaya agad siyang nakaramdam ng panganib. Inihanda niya ang kanyang itak, pero tila baliwala lang iyon sa lalaking kanyang nakasalubong. Kahit pa nga araw umaga ay nakapagpalit ng anyo ang lalaking iyon. Naging mabalahibo at naging tila aso ang pagmumukha. Iyon daw ang nakasagupa niya, kaya napakarami niyang malalalim na kalmot sa katawan. Hindi niya rin daw alam kung bakit hindi niya magawang masugatan ang nilalang na iyon kahit natataga niya naman ang itak. Kaya naisipan niya iyong paluin ng matulis na bato sa ulo noong magpambuno sila sa lupa. Doon daw iyon tila tinablan at naging pagkakataon niya naman para makatakbo ng mabilis papalayo. At ang unang bahay namin ang nakita niya, kaya agad siyang pumasok sa bakuran. Kaso, bigla naman daw siyang nakaramdam ng pagkahilo
at umikot ang kanyang paningin. Kaya siya natumba at nawalan na pala ng malay. Ang naging kasunod noon na naaalala niya ay iyong pagmulat niya ng mata at nakita niya ako. Saglit akong tumahimik at pinagmasdan ang lalaki. Oo, naniniwala naman ako, Sir Carl, sa mga aswang. Pero hindi pa ako noon nakakakita ng aswang sa personal. Kaya medyo tagilid para sa akin ang kwento niya na inatake siya ng aswang ng umaga. Pero sa itsura niya ay takot ang mababakas sa kanyang mukha at mukhang nagsasabi naman siya ng totoo. Pero dahil wala naman akong makitang pruweba sa mga sinasabi niya, kaya itinanong ko na lang kung nasaan iyong mutya ng kuliglig na sinasabi niya. Mabilis niya naman iyong dinukot sa kanyang bulsa at iniabot sa akin. Sa akin na lang daw yun. Baka raw iba ang maging epekto kapag ako ang may hawak. Baka depende rin daw sa tao na nagtataglay ng mutya ang magiging epekto noon. Pagkatanggap ko noon ay naisip ko nga na maaaring tama siya. Maaaring hindi niya palang natutuklasan ang kakayahan ng mutya na iyon, kaya siya nagkakaganoon, at maaaring duwag lang talaga siya kaya siya takot na takot. Sinabi ko na lang sa kanya na huwag mag-alala dahil nagpunta si mama sa barangay. Pagkabalik noon ay may kasamang tanod para maihatid siya ng ligtas sa kanila. Bigla kong naalala na hindi ko pa pala alam ang pangalan niya, kaya naisipan ko na ring itanong. Sabi niya naman na Lucas ang pangalan niya, tapos agad siyang tumayo. Ang sabi niya, mas lalo lang daw kaming malalagay sa peligro kapag nagtagal pa siya sa bahay namin. Sabi ko naman na hintayin niya na si mama dahil siguradong papauwi na rin iyon, pero hindi na siya nagpapigil. Uuwi na lang daw muna siya sa kanila. Baka mapaano pa ang pamilya niya kung aabutin pa ng gabi at wala pa siya. Nagpasalamat siya sa akin at umalis na. Ayaw niya na kasi talagang magpapigil kahit paanong sabihin ko. Noong ako na lang mag-isa ay naisip ko na baka magiging makapangyarihan na ako dahil nagtataglay na ako ng isang mutya. Kailangan ko na lang hintayin na magpakita sa akin sa panaginip ang kung sino mang tagabantay noong mutya upang mabigyan ako ng instruction kung papaano iyon gagamitin. Noong dumating si mama ay may kasama nga siyang isang tanod. Sabi ko naman na wala na, umalis na si Lucas. Tinanong naman ako ni mama kung taga saan raw iyong lalaking si Lucas. Sabi ko naman na nakalimutan kong maitanong. Pangalan lang kasi ang naitanong ko. Humingi na lang ng pasensya si mama sa tanod at umalis na rin iyon agad. Kinagabihan, natutulog na kami noon nang magising ako. Sa kadahilan ng hindi ako sigurado kung ano. Basta nababalisa lang ako. Napabangon ako at napasapo sa aking ulo. Medyo nahihilo rin kasi ako noon. Para akong nanghihina at nauuhaw. At ang higit sa lahat, parang may nakatingin sa akin na ibang tao. Dahil sa pakiramdam na iyon ay naisip kong baka kulang lang ako sa tubig. Kaya bumaba ako at nagtungo sa kusina para uminom. Habang umiinom ako ng tubig, ay may narinig akong ingay sa bubungan namin na parang may naglalakad. Malinaw ang tunog noon dahil yero ang bubong namin. Makalipas ang ilang saglit, iyong tunog ng paglalakad ay napalitan na ng tila binubutas ang yero na bubong. Kaya matinis ang tunog at masakit sa tenga. Doon na ako kinilabutan ng husto, kaya nagmadali na akong maglakad papabalik sa kwarto namin ni kuya ko. Nagkagulatan pa nga kami dahil muntik pa kaming magkabanggaan noong magkasalubong. Suminya si kuya na may tao raw sa bubungan namin. Tumango naman ako. Nagtuloy si kuya sa kusina at kumuha ng itak at kapirasong kahoy na pwedeng magamit bilang pamalo. Ibinigay sa akin ni kuya ang kahoy
habang sa kanya naman ang itak. Tapos tumingala kami upang abangan ang kung anong ginagawa noong nilalang na naroon. Hanggang sa may makita kaming mapupulang mga mata na nakasilip sa butas. Doon na napamura si kuya, sabay agaw sa akin ng hawak kong kahoy. Ibinato niya iyon sa bubungan. Lumika iyon ng ingay, kaya nagising na rin sila mama at papa. Tapos nagsimula na si kuya na magmura. Minumura niya ang nilalang na nasa itaas. Nakaramdam siguro ng pagkabahala ang nilalang, kaya biglang nawala ang liwanag ng mata noon na nakasilip sa butas at nasundan ng mabibigat na yabag ng paa sa yero at tumalon sa bandang likuran. Bawat tapak noon ay nag-iiwan ng baka sa yero dahil mabigat talaga ang nilalang na iyon. Yero pa naman ang bubong namin na madaling mayupi. Mabilis tumakbo si kuya papalabas ng bahay upang habulin ang nilalang kung aswang man iyon. Sinubukan ko pa siyang pigilan pero masyadong matapang si kuya. Hindi na siya nagpapigil, kaya sumunod na lang din ako sa kanya papalabas ng bahay. Muli siyang nagsisigaw sa labas at minumura ang aswang. Sabi niya, huwag raw kaming subukan ng aswang na silipin uli kung ayaw nitong matusok sa mata. Hindi na ako nagsalita noong mga panahong iyon, pero nagsisimula ko nang maisip na baka may kinalaman ang mutya ng kuliglig na ibinigay sa akin ng lalaking si Lucas doon sa mga nangyayari. Magmula sa gabing iyon ay wala na akong gabing matiwasay. Kung ano-ano na ang mga naririnig ko, may mga boses din akong naririnig na tumatawag sa akin mula sa labas, na mukhang ako lang din naman ang nakakarinig. Madalas na rin akong makita ni kuya na nakasiksik sa kanto ng kwarto namin na nakakupo ng kumot habang nanginginig sa takot. Hindi ko na pinapansin ang mga kalampag sa bubungan namin kapag gabi dahil naroon naman si papa at si kuya na umaasikaso kaagad kapag nagpaparamdam ang mga aswang. Pero inaatake naman ako sa panaginip. Kaya madalas ayokong matulog dahil kapag nakatulog ako ay puro naman tumatakbo na sumisigaw na natatakot ang dinaranas ko sa panaginip. Hindi lang aswang. Minsan nakikita ko rin sa panaginip ang sarili ko na natutulog tapos inuupuan sa dibdib ng isang matabang nilalang na tawa ng tawa. Tapos kapag nakikita ako noon ay umaalis siya doon sa natutulog kong katawan at ako naman ang hahabulin hanggang sa magkandadapa-dapa na ako. Sa kanya ako tatawanan ng malakas tapos hahawakan sa isang paa at kakalad ka rin papunta sa kung saan. Panay din ang sigaw ko sa panaginip at doon na ako magigising dahil ginigising na rin ako ni kuya. Sumisigaw raw kasi ako habang tulog. Maliban sa mga bangungot ko sa panaginip, hindi na rin ako makapamuhay ng maayos dahil may mga nakikita akong malalaking tao sa puno. Meron ding iba't ibang itim na imahe na mabilis lang na dumadaan at nawawala. Pero kahit nakikita ko lang sila, ay iba ang epekto nila sa akin. Bigla akong lalamigin at pagpapawisan ng todo. At ang mas malala pa, ay madalas na akong mahimatay. Pakiramdam ko nga ay mamamatay na ako noon sa takot. Mapagising o tulog ay nagpapatuloy ang mga bangungot ko. Madalas na lang tuloy akong nasa loob ng bahay, tulala at natatakot. Ayoko ring matulog kasi mananaginip na naman ako ng masama. Dahil sa matinding dinanas ko, ay nagdesisyon na akong itapon ang mutya. Ilang beses ko na rin naman iyong ginawa, pero tuwing kinabukasan ay naroon uli sa bulsa ko. Kaya hindi ko na alam kung paano ko iyon ilalayo sa akin. Isang gabi noon, habang naghahapunan kami, ay tinanong ako ni mama kung gusto ko raw bang sumama sa kanila ni papa.
Pupunta sila sa mga kamag-anak namin. Birthday daw kasi ng tiyuhin ni Papa. Bali, parang lolo ko na rin iyon. Kasi bunsong kapatid iyon ni Lolo sa side ni Papa. Malapit sa dagat ang bahay noon, kaya naisipan kong sumama. Kinabukasan nga ay sumama ako sa kanila. Nagpaiwan naman si Kuya dahil wala raw magpapakain sa mga alaga naming baboy at mga manok. Habang nasa biyahe ay kung ano-anong nilalang na naman ang nakikita ko. Kaya tinapangan ko na lang din ang sarili ko at hindi ipinapahalata kina Mama at Papa na may nakikita akong mga kakaiba. Pagkarating namin roon ay marami ang tao, pero halos mga kamag-anak lang din naman lahat. Matapos ang kainan ay may inuman na. Ako naman ay naglakad-lakad sa tabing dagat. Nagtungo pa ako sa may unahan sa bahaging mabato na at pumatong ako sa medyo mataas at ibinato ko ng malakas ang mutya na hawak ko patungo sa malayo. Buong puwersa ko talaga yung ibinato, sabay sabing, "Diyan ka na sa dagat, ayoko na sa'yo at huwag ka na muling babalik sa akin." Pagkabato ko noon ay nakahinga na ako ng maluwag at umaasa akong matitigil na ang kalbaryong dinaranas ko. Noong papauwi na kami ay nakatulog ako sa biyahe at walang naging panaginip. Kaya naisip kong mukhang tapos na ang kalbaryo ko sa mutya na iyon. Sa wakas ay matatahimik na rin ako. Pero akala ko lang pala iyon. Dahil pagkarating sa bahay ay naroon na naman ang pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Tahimik lang ako noon at hindi nagkikwento sa kanila ng aking mga nararamdaman. Kumain pa rin naman kami ng sabay-sabay noong makauwi. Nakapagdala kasi kami ng mga lutong ulam. Kahit pa masarap ang ulam namin, ay tila hindi ko malasahan. Dahil ang iniisip ko ay ano na naman kaya ang susunod na mga mangyayari sa akin. Tahimik lang din ako hanggang noong maghugas ako ng plato. Naroon lang din naman si Kuya sa kusina habang naghuhugas ako. Kaya hindi ako masyadong natatakot dahil kasama ko naman siya. Noong makatapos kami sa paglilinis ng kusina, ay pumasok na kami sa aming kwarto. Kakahiga pa lang namin ay agad nang may kumalabog sa bubungan ng bahay. Isang malakas na bagsak na parang may bumagsak na kung ano. Narinig kong sabi ni Papa, "Mateo, tignan mo nga muna kung ano yung bumagsak sa bubungan natin. Baka naman may nahulog na naman na nyog." Sabi naman ni Kuya, "Imposible yun pa, dahil wala nang bunga ang nyog na malapit sa atin. Pati nga maliliit na bunga ay inalis ko na para wala nang bumagsak sa bubong." "Eh di silipin mo na rin muna. Magdala ka ng itak ha." Wika pa ni Papa. Si Kuya lang mag-isa ang bumangon kasi matapang talaga iyon. Sabi niya sa akin na huwag na raw akong sumama at kaya niya na iyon mag-isa. Makalipas ang ilang minuto ay nakabalik naman siya. Sabi niya, "Malaking pusa lang yun pa, pero tumakbo na papalayo." Wika pa ni Kuya at bumalik na sa paghiga. Hindi nga kami binulabog ng aswang sa gabing iyon, pero sa panaginip naman ako pinahirapan. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Doon na ako sa panaginip hinahabol ng dalawang aswang. Sigaw uli ako ng sigaw, pero sa realidad ay sumisigaw din talaga ako. Pero hindi na ako magising ni Kuya. May mga pagkakataon daw na tatahimik naman ako, tapos maya-maya ay sisigaw na naman. Noong katagalan ay nagpatuloy na ang aking pananahimik, ay hindi niya na ako pinilit na gisingin. Kinabukasan, nagising ako, nahilong-hilo at nanghihina. Nasa gilid ko si Mama, pinupunasan ako ng basang towel dahil inaapoy raw ako ng lagnat. Lumipas ang isang linggo, napabalik-balik lang ang lagnat ko.
tataas sa gabi at bababa sa kinabukasan. Mabilis din ang aking pagpayat dahil lahat ng kinakain ko ay isinusuka ko lang din. Ultimo nga tubig na kaunti lang ang iniinom ko ay isinusuka ko rin. Natatakot rin akong sabihin sa kanila ang punot dulo ng mga pangyayari dahil baka pagalitan ako. Noong makalampas na ng 1 linggo ay nagdesisyon na si Papa na dalhin ako sa isang albularyo. Umiinom naman kasi ako ng gamot na hiningi nila sa health center. Pero tila walang epekto. Pagkarating namin sa albularyo ay sinabi lang ni Papa ang alam niya. Sinabi niya lang na binangungot ako tapos kinabukasan ay inapoy na ng lagnat. Sabi naman ng albularyo, "Iyon lang ang sinabi sa iyo ng anak mo." Sabi naman ni Papa, "Wala naman po siyang sinasabing kahit ano. Bakit? Meron pa po ba akong dapat malaman?" Sabi naman ni Kuya Mateo, "Hala Ruben, buntis ka? Hayop ka? Sinong ama niyan? Bakit hindi mo sinasabi sa amin?" Wika pa ni Kuya na tumatawa. Tumawa na rin si Mang Ricardo na isang albularyo. Medyo makulit din kasi iyon at palabiro. Kaya siguro naisipan ni Kuya na mag-joke. Tapos noong humupa ang tawanan nila, ay sinabi ni Mang Ricardo, "Iho, nasaan na ang mutya na hawak mo? Akin na." Tila nagulat si Papa at si Kuya sa narinig. Sabi ko naman, "Wala na po, tinapon ko na sa dagat noong nakaraang linggo pa. Hindi ko na kasi kinaya ang mga bangungot at mga nakikita ko kahit gising ako." Sabi naman ng matanda, "Hindi mo ba alam na para talaga sa'yo yun? Sana lumapit ka kagad sa akin para na ituro ko sa'yo ang mga gagawin mo." Sumabat din naman si Papa, "Ruben, paano ka nagkaroon ng mutya?" Ikinuwento ko naman sa kanila ang lahat at sinabing galing iyon doon sa lalaking tinulungan ko. Tumawa naman si Mang Ricardo at sinabing hindi raw ba ako nagtataka kung bakit hindi ko kilala ang lalaking iyon kung taga rito lang din naman sa amin. Sabi ko naman na baka taga ibang bayan. Pero ayon pa kay Mang Ricardo na ang lalaking iyon daw ay hindi naman tao, kundi isang engkantado. Ginagawa daw talaga ng mga iyon na magpanggap bilang matanda o kung minsan taong nangangailangan ng tulong upang malaman kung sino ang taong may mabuting puso na karapat dapat tumanggap ng mga espesyal na mutya na regalo ng kalikasan. Dahil daw sa pagtulong ko kaya sa akin iyon ibinigay. Muli ko tuloy naisip ang mukha ni Lucas, pero ang nakakapagtaka lang dahil kahit anong isip ko ay hindi ko talaga maalala ang mukha niya. Ayon pa sa paliwanag ni Mang Ricardo, ang mutya na iyon daw ay hindi talaga literal na nagtatawag ng masasamang elemento. Makapangyarihan daw ang mutya na iyon at maaaring magamit ng mga masasamang elemento, kaya nila ako hinahabol. Maaaring kailangan nila akong patayin para magkaroon ng panibagong may-ari ang mutya. Kung para sa akin talaga iyon tapos kinuha nila, ay hindi rin daw nila magagamit habang buhay pa ako. Kaya nila pinagtatangkaan ang buhay ko. Pero kung lumapit daw ako agad sa kanya, ay maaari niya akong bigyan ng proteksyon para hindi ako lapitan ng mga masasamang elemento. Ituturo niya rin sa akin kung paano gagamitin ang kapangyarihan ng mutya. At ang unang bahagi raw ng pagsasanay ay ang maging matapang. Pero siyempre, kailangan ko raw ng gagabay sa akin para alam ko ang aking gagawin sa bawat sitwasyon na may aatake sa akin, sa panaginip man o kahit kapag gising ako. Matapos kong marinig lahat ng paliwanag ni Mang Ricardo, ay napapailing-iling na lang ako dahil huli na para doon. Wala na sa akin ang mutya. Nakaramdaman ako ng panghihinayang. May bahagi pa rin sa puso ko na nagpapasalamat na naitapon ko na iyon.
Mas gusto kong mamuhay bilang normal na tao at walang nakikitang kung ano-anong nilalang. Nainggit naman si Kuya Mateo at sinabing, sana raw ay ibinigay ko na lang sa kanya ang mutya kung hindi ko naman pala kaya ang takot. Sabi ko naman sa kanya na hindi niya gugustuhing maranasan ang mga dinanas ko sa panaginip o kahit kapag gising. Kaunti na lang nga ay mababaliw na ako. Ginawan ako ni Mang Ricardo ng pangontra para sa masasamang nilalang. Sabi niya, sariwa pa rin daw kasi ang aura ng mutya sa akin. Kaya patuloy pa rin sa paghabol sa akin ang mga masasamang elemento. Pero hindi magtatagal ay mawawala na rin iyon at titigilan na ako ng mga nilalang. Kahit raw umaligid ang mga masasamang elemento sa akin, ay hindi na ako malalapitan at hindi na rin nila mapapasok ang panaginip ko dahil doon sa ibinigay niyang pangontra. Nagpasalamat naman kami kay Mang Ricardo at umalis na. Tapos noong makarating kami sa bahay, ay inutusan ni Papa si Kuya Mateo na maghatid ng 3 manok kay Mang Ricardo bilang pasasalamat sa paggamot sa akin. Kinagabihan noon ay nakatulog na ako ng mahimbing. May naririnig pa rin kaming umaaligid sa labas ng bahay, pero hindi na rin naman umaakyat pa sa bubungan. Wala na rin akong masamang panaginip. Ang bilin lang ni Mang Ricardo na huwag kong huhubarin ang kwintas na iyon at pwede kong isuot habang buhay. Pero kung magsawa raw ako sa pagsuot noon, ay pwede ko namang hubarin na kapag wala na akong nararamdamang kakaiba na mga elementong nagpaparamdam sa akin sa paligid. Sa kabutihang palad ay nagtuloy-tuloy na rin naman ang katahimikan ng aking buhay. Wala na akong naririnig na mga boses. Wala na rin akong nakikitang mga nilalang sa puno o iyong mga itim na hugis tao na naglalakad ng mabilis. Hanggang sa kasalukuyan ay mananatiling kwento na lang ang karanasan kong iyon. Ang masasabi ko lang, hindi talaga lahat ng tao ay nakatadhana na maging albularyo o maging antingero. Hindi biro ang magkaroon ng kakaibang kapangyarihan dahil naroon din nakabuntot ang kasamaan na pagtatangkaan ang iyong buhay. Parang sa mga palabas lang din, walang superhero na walang matinding kalaban. Kaso hindi kagaya ng sa pelikula na madalas panalo ang bida. Sa totoong buhay ay walang take 2. Kapag napinsala ka na ng mga masasamang nilalang ay patay ka na talaga. Kaya kung hindi naman kayo dugong babaylan o hindi ka handang mabuhay, nakasama sa mga makikita mo ang mga masasamang nilalang sa paligid, ay mas maigi na iyong mamuhay bilang pangkaraniwang tao. Tahimik at walang nakikitang kung ano-ano. Pero mas maigi pa rin na may alam tayo sa mga bagay-bagay kung papaano natin poprotektahan ang ating sarili laban sa mga elementong hindi natin nakikita at sa mga aswang kahit papangkaraniwang tao lang din tayo. Iyon nga ang dahilan kung bakit mahilig akong makinig ng mga kwentong aswang at umaantabay ako palagi sa mga upload mo, Sir Carl. Dahil siguradong sa bawat kwento ay meron akong natututunan at nakakakuha din ako ng ideya kung papaano hinahandle ng iba ang problema nila sa ibang uri ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito, Sir Carl, ha. More power po sa iyong channel and God bless. Lubos na gumagalang, Ruben ng Negros Oriental. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo at paiba-iba ang design ng cover. At hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist, ha, iyong Aswang Killer,
Mga kwento ni Babaylang Rico, lagim at teknolohiya ni Exie, birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng birador ay iyong kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha, at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon, lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology at ancient powers, kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentiliso ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat po kina Anthony Artisano, Jovi Taghab, Maria Victoria, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sarjane Katsdorms, Christine Olson, Liay Estoque, Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, idiwag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories.
Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw niyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong papakinggan, ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.